Alam nating lahat na ang Filipino ay ang ating pambansang wika. Ngunit hanggang doon na lamang ba? Wika ang naging daan tungo sa pagkakabuklod nating mga Pilipino. Nakakapaghalubilo, mahusay na gamit ng mga salita, nagiging bintana sa mundong kayamanan. Dunong ay kumikinang na. Bata! Paano ka magsalita? Minsan gumagamit ako ng Tagalog. Pag ako lang, gumagamit ng Bisaya. Pero kung kitang gamo istoryahay, gumagamit ng Bisaya. Siyempre, komportable ko dito, pwede itong na ako. Bilang OFW, nasanay ako sa wikang Koreano. Siyempre, K-pop fan din ako, no? Nakakadagdag lang sa aking kaalaman ang lingwahe nila. Ituloy tayo na ikan, tibiyang tipagsasao ang Filipino. Ano? Wika ang nagpapahayag ng damdamin natin sa bawat isa. Sabi ko sa Ilocano, patuloy natin bigyan ng buhay ang wikang Filipino. Wika yung susi ng puso at espiritu. Tuluyan ng tao ang pagkakaugnay ng bansa. Kapampangan yan? Pwede naman tayo mag-aral ng ibang lengguwahe. Pero isa puso pa rin ang pambansang wika. Sa Tagalog, ang wika ay susi ng puso at diwa. Tuluyan ng tao at ugnayan ng bansa. Huwag natin kalimutan ang wikang bumuo sa ating pagka-Pilipino. Sa mga titik at mga salita ay gumagamit tayo ng wika. Mula sa payak hanggang sa matalinhaga, ating wika na araw-araw sinasalita. Anong basa? Ay hindi na katataka. Kumakandili. Ano yun? Parang sumasayaw. Lord, tamang sapathana lang naman ang niyaw sinabi dito Parang sapat na. Tamang hinala. Parang malalim naman yan. sakto lang po. I don't understand. Kaso po, my deep words. I'm not that reading pure Filipino. Nagkabata ko, but hindi understand. What's my answer? Can you repeat that in English? Aaralin mo yung malalim na parts mo. Maybe we should love Filipino language. I think we should really pay attention to our Filipino language. Sa pamamagitan ng pagbabasa ay yumayabong ang kaalaman ukol sa inang bayan. Ngunit marami na ang nakakalimot. Ito ang tunay na nakakakilabot. Kaya mga bata, tayo'y magbasa, alalahanin ang wikang pambansa. Bata! Ella, parang tayo na iniisip mo Si Renzi kasi. Habang tumatagal, nag-isip namin, nahuhulog ako sa kanya. Eh di sabihin mo sa kanya nararamdaman mo. Di mo kasi kaya ng harapan eh. May ibang parang pa kaya. Ito, kung ako sa'yo, isusulat ko yan. Ay, oo! Diba? Pwede mo i-dansalihan yung damdamin mo. Sulat mo lang. Sige. Pwede mo ba ako tulungan? Sige, Oo. So, pag-aaral ko, susulat ka mo. Renzi, maaaring ikagulot mo ang nilalaman ng liham na ito. Sa taga ng ating pagsasama, bilang magkaibigan ay hindi ko inakala na ang puso kong ito ay mahulog sa bitag ng iyong puso. Lalo na ang mga tula mo, tunay nagpapahulog sa aking puso. Tanging ikaw, sana'y huwag itong maging dahilan ng iyong paglayo o putol ng ating samahan. Nagmamahal, Ella. Ay, sana all. Sige. Ikaw lang mahal, laman ng tula, tunog ng gitara, himig ng kanta. Sulat mo pa lang. Alam ko na. Upos man ang tinig ay hindi mawawala. Iwaga mong dala.
ikaw aking musika. Tara na par. Kailan na naman iniisip mo, no? Hindi ah. Eh, alas natulong kakakatitig mo eh. Gano'n mo nga lang. Baka gusto mo sa sulat? Mga salitang hindi masambit, kapalit ang patak ng tinta. Mga kwento't katha, kasama ang papel at pluma. Ang hindi maipahayag ng labi ay dinadaan sa tinta ng sulatin. Pagsulat ay isang paraan sa pagsulong ng wika natin. Kaya mga bata, ating pagyamanin ang wikang iniwang yaman. Iparamdam sa bawat sulok ng bansa. Bigkasin, paunlarin, magturo, magmulat, huwag kalimutang alagaan. Ika nga nila, wika sa kaunlaran, sa iyong mga kamay ay nasaan.